Guys, naaprubahan ako dito agad-agad. Unang try pa lang at ilang minuto lang pasok agad sa may GCash ko. Akala ko hindi na naman totoo, too good to be true na naman, pero hindi. Not 7 days pa dahil 30 days to pay to, dalawang bayaran pa. Kaya kung naghahanap kayo ng for emergency purposes, yung biglaang may babayaran ka, pwede na din to. Pwede nyo na ding ma-consider, pero syempre kailangan malaman nyo muna kung ano ba yung terms na to. Swak ba sa inyo? So, panoorin nyo muna hanggang dulo bago kayo mag-install. So, hi guys! Welcome back again to my YouTube channel. At kung bago ka pa lang dito, huwag mo kalimutan mag-subscribe at pindutin mo na din yung notification bell para lagi ka maging updated sa mga next uploads ko. And itong video nga is requested din nung nag-PM sa may FB page ko at sabi niya, pwedeng pa-review po ng Isnapera. Mabilis ba talaga mag-approve yun? Pa-hide po ng identity ko. Salamat po. So, eto, yes, tinry ko na nga agad-agad at legit din naman siya kung matatawag dahil sinearch ko sa may SEC, sa CIC, yes, registered naman. Pero hindi ibig sabihin nun, wala ka na ditong matatanggap na pananakot, mga agents na grabe kong makapaningil. And disclaimer, hindi ko kayo hinihikayat na mag-apply dito ha, lalo na kung hindi nyo naman kailangan at kung hindi swak sa inyo yung loan terms, huwag nyo ipagpatuloy yung paglo-loan. So this video is for educational purposes, awareness din kung ano ba yung dapat nyo ding malaman sa loan app na to. So, ito na nga yung na-offer sa akin and na-approve nga. So, ito, pumasok sa may GCash ko. 2,500 yung na-offer sa akin, pero pwede ko mag-loan ng 1,000 muna. At yung loan term na to is, hindi lang pala siya 30 days dahil pwede siya maging 45 days, pwedeng maging 60 days, pwedeng maging 90 days, at pwedeng maging 120 days. And pwede pala dito makapag-loan ng up to 50,000 pesos. So, kung first time ka, baka ito din yung ma-offer sa'yo. Ito na nga yung loan term. So, 30 days to pay at hindi ko siya buong natanggap dahil meron tong service fee na 15% which is yung nakaltas dito sa may 2,500 ay 375. So, ang matatanggap ko na lang is 2,125. So, dito pa lang makakapag-decide na kayo, ayan, okay ba to sa inyo na merong bawas? Pero ang babayaran is 2,881. Babayaran ko siya ng dalawang bigay sa loob ng 30 days at may 15 days na interval. So sa unang pagbabayad ko, 1,440 and yung last na pagbabayad ko ay 1,441. So okay na to ha, unlike sa iba na sa unang pagbabayad pa lang halos nabayaran mo na lahat. Pero dito naman is medyo talagang okay na siya kung for emergency nga. At hindi kayo na-aprobahan dun sa iba. Dahil dito, ang bilis ng approval ha, in fairness. Ayan, transparent naman sila. Nakalagay na din dito ang penalty fee saka late payment fee. O, diba? So, okay yung mga ganitong loan application. Yung nakikita mo na, hindi mo na kailangang hanapin doon sa may loan agreement. So, pinapakita na nila agad-agad. So, okay to, isang green flag. So, nakalimutan ko, ito nga pala yung loan app na to ay ang Isnapera under Kusog Pera Lending. So, ngayon nga, compute natin yung interest base dito sa may actual na amount na lang na natanggap ko. So, yung 2,881 na kabuuang babayaran ko, ima-minus ko doon yung actual na lang na na-receive ko, which is 2,125. So, equals 756. Kaya 756 yung lumalabas na total charges. Kasama na dyan yung interest at service fee. So ngayon yung 756 na yan, i-divide natin sa may actual na natanggap natin na amount na 2,125 and then i-multiply natin sa 100. Lumalabas ngayon na 35.58% ang lumalabas na total service charges or yung pinakatotoong tubo na din sa loob yan ng 30 days. Pero kung ibabase naman natin to sa may 2,500 talaga, lumalabas lang na 30.24% ang total service charges. Mataas-taas na din, yes, pero kinagandahan naman dito is hati talaga siya yung amount na babayaran mo at hindi siya auto-disburse. So, pwede na din talaga kung meron kayong agara na kailangang bayaran dahil mabilis ang approval.
At ito naman yung mga sinagutan ko sa kanila. Sobrang konti lang din. Ayan, personal information, employment information, bank information, saka contact information. So sa contacts, 4, yun nga lang, marami-rami ito ha, yung 4 na to na contact references. At may nakalagay, hindi nila kukontakin to unless hindi ka nga nila makontak. Or pagka na overdue ka din, sagutin mo agad. Para hindi na nila kontakin yung nasa reference. Sa ID naman, pwede ang SSS, PRC, UMID or UMID, driver's license, voter's ID, national ID, postal ID, passport, PhilHealth, at PIN. Pero gaya nga nasabi ko sa inyo kanina, hindi porket SEC and CIC compliant na sila is wala din to negative feedback. So meron at meron pa din. Lahat naman ng loan application, mixed pa din yung feedbacks ng mga nakapag-try na. So dito may mga nagsasabi na 5 stars, na fast approval, fast disbursement, and yes, totoo din naman. Pero dito nga ako mas nag-focus sa may 1 star lang. At sabi nga nito, isang beses lang dito makaka-loan, tapos hindi ka na makakaulit. So possible, rejected na agad sa may second apply natin. So ayan, gagawin ko ulit ito ng review. Kung auto-reject na ba sa may pangalawang loan. And dito, kung merong nagsasabing fast approval, meron din dito nare-reject. Na kahit na daw naibigay na niya yung Certificate of Employment at Payslip, rejected pa din. Nakadalawang loan na ako dito, kaso hindi pa natatapos ang araw, 2 beses na sila nagte-text para i-remind ka at hindi ka titigilan katatawag. Kala mo hindi ka magbabayad. Ayusin nyo nga sistema nyo. So ito, grabe naman sa reminder nito. After all the details I submitted, lols paa sa app again rejected. So ayan, may mga nare-reject talaga, may mga nade-decline. And last, magaling manakot na ipapabarangay pagka na-delay ang bayad. Mas malaki pa kaltas kaysa sa utang, ang laki ng tubo. Yes, maaasahan nga pag walang pera, pero grabe naman ang balik sa kanila. So yun nga yung sinasabi ko sa inyo, pagka hindi nyo kaya yung ganong terms nila, better na wag i-accept. Kung natataasan kayo sa may service charge nila, sa may interest, ayan, choice naman natin siya na wag kuhanin dahil yes, meron namang mas better na loan application dito. So, kailangan is mag-decide na lang din tayo kung i-go ba natin or hindi. Dahil ito nga yung mga consequences. Maraming tatawag at after mo ma-accept, nun mo pala marirealize ang laki pala nga ng service charge. Kaya ayun, think twice, thrice, 7 times bago kayo mag-accept or mag-agree. Para hindi kayo magsisi sa bandang huli. So that's it for today's video. Ang pinaka-final thought ko, yes, pwede talaga siya for emergency. Kaunti lang yung sasagutan, maraming ID. Yun nga lang, merong natataasan dito sa kanilang interest and service charge, pero choice nga din naman natin yun. Kung hindi tayo agree sa kanila, wag nating i-accept para iwas sakit na lang din ng ulo at iwas sa another bayarin. So lagi niyong tandaan, umutang lang pagka kailangan. Pagka may inaasahan tayong pambayad sa may due date na ipapakita sa atin. So pagka wala, so wag mo nang i-accept. Pero iba-iba nga tayo ng profile ng account. Aring approve ako, approve yung iba, pero yung iba din is nade-decline. So ayun, comment down below kung ano yung experience nyo dito sa may loan application na to. Para maging aware din yung iba at para mabasa ko na din. So thank you for watching and see you on my next vlog. Bye! And share ko nga pala sa inyo itong ginagamit ko na wireless microphone, ang Shisuo. So, yan yung laging gamit ko, guys. And napakaganda na to. Kung aspiring vlogger kayo, content creator, or affiliate, napaka-nice na to, guys. So, ayan. Andyan yung link sa baba. Mag-check out na din kayo.